Pinakidnap si Rafaela isang araw lamang nang dumating siya sa lanayan. Nagising siya sa isang marangyang mansyon at nakilala ang taong nagpadukot sa kanya, si Clint Silverio, ang kanyang asawa. Litong-lito siya sa mga nangyayari, lalo na naipagpilitan nito na siya si Eudora Silverio, ang mapanlinlang nitong asawa. Galit, pagkamuhi at disgusto ang nakikita niya sa mata ng lalaking nasa harap niya. Hindi siya si Eudora. Kilala niya ang kanyang sarili. Ang pangalan niya ay Rafaela at alam niyang wala siyang asawa at hindi pwedeng magkaroon sila ng ugnayan ni Mr. Silverio. Ngunit sadyang hindi siya pinapaniwalaan ng lalaki. Di siya nito hahayaang makaalis at makatakas. Alam niya pahihirapan siya ng Ginoo, ngunit ano bang bago? Buong buhay niya nakakaranas na siya ng paghihirap at pagmamaltrato. You cannot fool me, Eudora. Not again. Wika ni Mr. Silverio na nagingit-ngit ang mga ngipin. Ang galit na naglulumiyab sa mga mata nito ang patunay na hindi siya nito papakawalan. Paano nga ito maniniwala sa kanya, gayong kamukhang kamukha niyang asawa nitong si Eudora? Bawat anggulo, mata, ilong at hugis ng mukha, maging ang pangangatawan ay parang Xerox copy. You are my wife. That statement makes her feel overwhelmed. Asawa? Imposible. Ngunit may nagtutulak sa kanya na magkunwaring asawa nito. Maraming dahilan niya para magpanggap bilang si Eudora. Ang mga dahilan na yon ang nag-uudyok sa kanyang magkunwaring si Eudora. Hiramin ang pagkatao nito at takasan ang pagkatao niya na si Rafaela Manguera. He is not his wife. She is not Eudora. Life is not fair in her past. So siguro pwede siyang magpanggap na asawa. Siya si Rafaela at tatawagin siyang Eudora, the lost wife of the rich and well-known Clint Silverio. Rafaela's POV. Dala marahil ng pagod kaya masyadong mahaba ang tulog ko. Mukhang di pa ako magigising kung di lang kumalam ang tiyan ko at naghahanap na ng pagkain. Sa pagmulat ko ng mga mata ang kisame ng kwarto ni Mia ang siyang bumati sa akin. Si Mia ang anak ni Auntie Esmeralda. Sa totoo lang, ngayon ko palang sila nakilala. Ngayon lang na sinama ko ni Auntie Lolita dito sa lanayan. Kadarating lang namin at halos isang araw ang biyahe bago kami makarating, kaya pagod na pagod ang katawan ko. Di ko alam na may kamag-anak pa pala kami. Hindi ko yon alam. Ang akala ko sina Auntie Lolita na lamang ang kamag-anak na meron ako. Bumangon ako at nagpa siyang lumabas, baka sakaling may makakain. Hindi na ako kumain kaninang tanghalian dahil naunahan na ako ng antok at pagod. Nasa ikalawang palapag ng bahay ang kwarto ni Mia, kaya kailangan ko pang bumaba papunta sa kusina. Sana lang may pagkain pa. Hindi pa nga ako nakakapagpalit ng damit. Mamaya maliligo ako dahil pahapon ko pa tong damit. Saglit akong natigilan sa pagbaba ng hagdan nang marinig na parang nagkakagulo sa baba. Anong problema? Para may nag-aaway. Dali-dali akong humakbang sa baitang para tingnan kung ano ang gulo. Tumigil ang mga paa ko na makita ang 5 mga lalaking may malalaking katawan. Kausap ng isa sa kanila si Auntie Lolita at Auntie Esmeralda at nagsisigawan sila. Natuon ang tingin nila sa akin. Kumunot ang noo ko nang mabilis tumungo ang 2 lalaki sa akin at tinawakan na magkabila akong braso. Sa pilitan akong kinaladkad papalabas. Teka, bitiwan niyo ako? Taranta kong sigaw nang mas naging agresibo silang kaladkarin ako palabas ng bahay. May 2 humarang kay Auntie para hindi na nila ako malapitan. Takot at pangamba ang naramdaman ko, kaya sumisigaw ako. Auntie, tulungan niyo ako. Bitawan niyo ako, ano ba? Pero malalakas sila. Umaangat ang katawan ko sa lupa dahil sa pagpapamiglas ko. Kahit anong pagpapasag kong gawin, hindi nila ako binibitawan. Hanggang makalabas kami ng bahay at nakita ko ang itim na sasakyang naghihintay sa amin. Mas lalong kumabog ang dibdib ko, kaya buong lakas akong nagwala at nagpumilit makawala sa hawak nila. Auntie! Auntie Lolita! Hindi ko na matanaw kung lumabas ba ng bahay sila Auntie. Di nila ako magawang tulungan. Hanggang takpa ng isang lalaki ang bibig at ilong ko gamit ang puting panyo. May kung anong matapang na amoy yun na naging dahilan para mahilo ko at manghina. Para bang ninakaw ang lakas ko hanggang sa tuluyang hilahin ng dilim ang lahat sa akin. Tulungan niyo ako? Parang pinukpok ng martilyong ulo ko nang magising ako. Sobrang sakit din ang katawan ko at nahihilo pa ako. Marahan kong kinusot ang mga mata ko dahil nanalabo iyon. Nang maging malinaw na ang paningin ko, tumambad sa akin ang malaki at marangyang kwarto.
Akad akong bumangon kahit pa parang pinupukpok ng martilyo ang bawat parte ng utak ko. Nilibot ko ang paningin sa buong silid. Malaki at malawak yon na parang kasing laki na ng bahay namin sa Damarenas. Meron pang sofa at mamahaling upuan sa isang sulok, mga lalagyan ng libro, at may pintong patungong Teresa. Nakabukas ang lampshade na nagbibigay kahel na liwanag sa buong silid. Nasaan ako? Rumagasa sa alaala ko kung paano ko kinaladkad ng mga mama kanina at pinatulog gamit ang panyong may nakakahilong amoy. Dahil doon mabilis akong bumangon at tinungo ang pinto. Kailangan kong umalis? Pinihit ko ang seradura pero mukhang nakasarado yon. Mas lalo akong nataranta. Ilang beses ko pa yung ginawa at buong lakas pinilit pihitin yon pero hindi pa rin mabuksan. Nagpalingalinga pa ako para mahanap ng pwedeng gamitin para buksan ang seradura. Napabaling ang tingin ko sa maliit na cabinet malapit sa kama at kinapapatungan na lampshade. Baka may mahanap ako ron. Nilapitan ko yon at takmang bubuksan yon nang matigilan ako dahil sa larawan na naroon. Literal na nahulog ang pangako, parang tumigil ang pagpintig ng puso ko. Inabot ko yon at tiningnan ng mabuti. Bakit? Paano? Ang larawan. Isa yung larawan ng bagong kasal. Isang napakagwapong lalaki ang naroon habang katabi ang bride. Kamukhang kamukha ko ang babae pero imposible. Hindi ako to. Mas lalo ko pang tiningnan ang babaeng nasa larawan. Kamukha ko nga siya. Sadyang napakaganda niya lang dahil may kolorete ang kanyang mukha at napakaganda ng suot niyang pangkasal. So, you're already awake. Mabilis kong binalik ang larawan at tumarap sa taong nagsalita. Natulos sa mga paa ko na makita ang lalaking kanina ay nasa larawan lamang. Nakasuot pa siya ng puting long sleeve na nakatupi hanggang siko at mukhang kadarating lang galing sa kung saan. Humakbang siya palapit kaya't maling bumalik ang mabilis na pagpintig ng dibdib ko. Sino kayo? Tanging liwanag lang sa malaking lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Ngunit sapat yon para makita ko ang biglang pagliyab ng galit sa kanyang mga mata dahil sa tanong ko. Mas lalo pa akong kinabahan na makita ang pagtatagis ng kanyang bagang at tumalim ang kanyang mata. What now? You're going to act like you have a she amnesia? Do you really think that I'm a moron, Eudora? Ang galit niyang boses, parang ungol na isang mabangis na hayop sa gitna ng kaparangan, nakakatakot, malalim at mapanganib. Hindi po ako si Eudora, umiling ako. Takot na sa kung ano ang gagawin niya. Hindi ko po kilala ang sinasabi ninyo. Malalaki ang hakbang, lumapit siya sa akin at wala akong nagawa nang haklitin niya ang braso ko at mahigpit niyong hawakan. Shit you! Akala mo ba makukuha mo ako sa ganyan? Hindi ako tanga, naiintindihan mo? Pinilit kong baklasin ang kamay niya dahil masakit yon. Hindi nga kasi ako si Eudora. Hindi ko yun kilala, baka nagkakamali lamang kayo. Rafaela, natigilan ako sa pagsasalita nang malakas niya akong itulak papunta sa kama. Lumundo iyon dahil sa lakas ng pagbagsak ko. Takot akong tumingin sa kanya. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko kilala si Eudora. Hindi ko siya kilala. Wala akong alam sa mga sinasabi niya. You slut! Don't you dare try to lie to my face again. Hindi ikaw si Eudora? Sino ka ulit? Anong drama to? Akala mo ba mauuto mo ko? Dumukwang siya palapit at sa takot ko, agad akong umatras palayo sa kanya. Ibalik mo ang pera ko. Lahat ng pera ko at mga alahas na kinuha mo. Hindi ka na ngayon sa akin makakatakas dahil pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo sa akin. Nagiinit ang sulok ng mata ko, kaya tiningnan ko siya at nagmakaawa. Pakiusap, wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko kilala si Eudora, hindi ako siya. Shut up! You are Eudora. You are my shit wife. Hindi ako yun? Sigaw ko, mas nilakasan upang marinig niya ng husto. Malayang nagsitulo ang mga luha ko at gusto kong magmakaawa na paniwalaan niya ako. Pero nakikita ko ang agresibong galit at pagkamuhi sa mga mata niya. Saradong isip niya sa kahit anong sasabihin ko. Umayo siya ng tayo. Umangat ang sulok ng labi na parabang natutuwa siya sa nakikita niya ngayon. You can't fool me, Eudora. Not again. Pagkatapos niyang sabihin, naglakad siya palabas ng kwarto. Malakas na ibinagsak ang pintuan. Mas lalong lumakas ang pagkiiyak ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Pagkalito, takot at pangamba. Hindi ko siya kilala at ang sinasabi niyang Eudora. Mariin kong ipinikit ang mga mata.
Pilit pinakalma ang sarili kahit ang totoo, nanginginig pa rin ako dahil sa takot. Hindi dapat ako umiyak dahil wala akong kasalanan. Kung bakit kasi kamukha kong asawa niya. Wala akong maalala na ikinasal ako. Imposible yon dahil ngayon lang kami rito nakarating sa Lanayan. Ngayon ko lang din siya nakita. Nasaan sila, Auntie Lolita? Inahanap kaya nila ako? Bakit walang mga pulis? Tumayo ako at lumapit ulit sa pintuan. Akmang pipihitin ko yon na makarinig ng mga tingin na nanggagaling sa labas. Bantayan niyong mabuti, huwag niyong palalabasin. Opo, senyorito. Ibig sabihin may bantay sa labas ng kwarto? Padaos-dos akong naupo sa sahig at ang nanghihinang samandal sa pintuan. Bakit ganito? Bakit nangyayari to? Rafaela Manguera, yan ang pangalan ko at hindi Eudora. Paano magiging asawa niya ako? Gayong galing ako sa Damarenas at doon ako lumaki. Napaka-imposible ng lahat. Wala rin akong kapatid dahil ulila na ako. Nakikitala lang ako kay na Auntie Lolita at hindi pa sana ako makakapunta rito kung di lang ako sinama ni na Auntie para bumisita sa isang kamag-anak. Auntie, tulungan niyo ako. Sinubsob ko ang mukha sa mga kamay at doon na umiyak. Galing ako sa malayong lugar na kahit kailan, hindi pagtatagpuin ang landas namin. Kung sana nakikinig lang siya. Tinignan ko ang pinto papuntang Teresa. Tumayo ako at naglakad patungo roon. Baka sakaling makatakas ako rito, pero bumungad sa akin ang tanawin ng malawak na hardin. Tiningnan ko ang baba. Kung tatalon ako, paniguradong may mababali sa akin. Masyadong mataas dahil mukhang nasa ikalawang palapag ako ng bahay. Ibig sabihin walang ibang daan kung hindi ang pinto, ngunit may mga bantay. Wala na talaga akong pag-asang makaalis pa sa lugar na to. Bakit, Eudora? Ano ba ang ginawa mo at gano'n na lamang ang galit ng lalaki yun sa'yo? Nagnakaw ka ba kagaya ng sinabi niya kanina? Bakit kailangan ako ang maipit dito? Wala naman akong kinalaman. Wala akong alam. Ako si Rafaela. Gusto ko yung isigaw sa mukha ng lalaking yon. Ako si Rafaela at hindi si Eudora. Ayoko sa lugar na to. Ngayon pa lamang natatakot na ako sa pwedeng mangyari sa akin. Nag-angat ako ng tingin. Isang katulong ang pumasok at may dalang tray puno ng pagkain. Matapos niyon ilagay sa kama, walang imik din siyang lumabas. Kasalukuyan akong nakahilig sa may pintuan ng terasa, tinatanaw ang malawak na hardin sa labas. Para lang akong ibon na nakakulong sa hawla at walang kalayaan. 4 na araw na rin simula nang kunin nila ako at ikulong sa kwartong to. Laging may nakabantay sa labas ng silid kaya hindi ako makalabas. Wala rin akong maisip na pwedeng paraan para makaalis sa lugar na to. Kain, tulog at pagtanaw lamang sa hardin ang nagagawa ko buong araw. Para akong pinaparusahan ng langit. Para akong bilanggo sa isang marangyang silid. Narinig kong bumukas ulit ang pinto, pero di na ako nag-abalang lingunin iyon. Baka isa rin sa mga katulong. Sigurado maglilinis lang yun ng kwarto. Ba't di ka pa kumakain? Para akong tinamaan ng kidlat nang marinig ang boses na yon. Dali-dali akong umayos ng tayo at pumihit paharap. Doon nagtagpo ang mga mata namin ng lalaking 4 na araw ko nang ring di nakikita. Simula ng gabing yon, di na siya bumalik dito. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero mukhang umalis siya dahil kahit anino at boses niya, hindi ko nakita at narinig. Ayaw mo ba sa pagkain? Walang buhay niyang tanong. Kinabahan na naman ako. Di ko alam kung bakit sa tuwing nagsasalita siya, para yung ungol na isang mabangis na hayop sa pandinig ko. Di ko rin magawang makasagot kaya naglakad siya papalapit. Natagpuan ko lang ang sariling umaatras dahil sa takot. Malalaki ang hakbang niya dahil mahahaba ang kanyang paa. Nasa Teresa na ako kaya't malamig na bato ang siyang lumapat sa likod ko. Why are you not talking to me? May lakas ka pa talagang loob na magmatigas sa akin? Sipat niya at tinawakan ng braso ko na mahigpit. Napakislot ako sa pagdampi ng kamay niya sa balat ko. Nakasuot ako ng sando, kaya mala niyang nahahawakan na mahigpit ang braso ko at namumula yon dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Marahas niya akong hinila papasok ng kwarto at itinulak sa kama. Wala pa rin akong imik kahit sobra ng ginagawa niya. Eat that. You're going to pay me starting today. Make it fast because you will have to clean the garden after you finish that. Tiningnan ko siya. Sa lubong ang kanyang kilay at naranan naman ang naglulumiyab na galit sa mga mata niya.
Nag-iwas ako ng tingin. Sinunod ang gusto niya. Fried rice, egg, hotdog at sandwich ang nakalagay sa tray, kasama na isang basong orange juice. Siguro kung sa probinsya to, kape tinapay lang almusal ko. Walang pag-inerte ko yung kinain, habang nariyan pa rin siya at nakatingin sa akin. Di ko na tiningnan ang reaksyon niya, basta inubos kong pagkain at ininom lahat ng orange juice. Naisip ko palang malawak ang hardin nila. Paniguradong kailangan ko ng lakas para malinis yon. Nang matapos ako, tiningnan ko siya. Mas salubong pa ang kilay niya. Kunot na kunot ang kanyang noo na parabang may hindi tama sa ginawa ko. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang dalawang katulong. Ang isa kinuha ang tray at ang isa naman may dalang damit ay pinatong sa ibabaw ng kama. Ano to? For the first time, ngayon lang may lumabas na salita sa bibig ko. Kinuha ko ang damit at nakitang kulay itim yung kamiseta at itim na pajama. Parang ginagamit ng isang hardinera. Kung ganon itong isusuot ko? Wear that. Maotoridad niyang saad. Saglit ko lang siyang tiningnan. Kinuha nga ang damit. Dumiretso ako sa banyo at nagpalit. Isa to sa gusto ko rito sa kwartong to. Masyadong malaki ang banyo. May shower, may bathtub, may toilet at may sink pa. Kompleto ng lahat. Nang matapos ako magpalit, tiningnan ko ang sarili sa salamin. Doon ako napabuntong hininga. Kamukhang kamukha ko talaga ang asawa niya. Siguro sa tuwing nakikita niya ako, mas lalong naglulumiyab ang galit niya dahil akala niya talaga ako ang asawa niya. Ngayon, pinaparusahan niya ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Faster! Kinatok niya pa na malakas ang pinto, kaya nagmamadali akong lumabas. Na makita niya ako, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noon niya na makitang nakatali ang buhok. Bakit? Sa mainit eh. Normal yung bagsak at makapal, kaya't madali lang akong mainitan. Hanggang bewang din ang haba nun, kaya kinakailangan talagang lagyan ng tali. Labas. Tulad kanina, wala akong imik. Sinunod ang gusto niya. Pinihit ko ang seradura at bumukas nga iyon. Nasa labas ang dalawang lalaki at parang nagbabantay. Nagbabase rin ng tingin na mapadan kami sa kanila. Nauna siyang maglakad sa akin, kaya nakasunod ako. Dumiretso siya sa pa-spiral na hagdan at bumaba. Nakasunod pa rin ako sa kanya. Mayaman talaga siya. Kahit ang mga painting na nakasabit sa dingding talagang engrande. Di ko tuloy maiwasang di ilibot ang tingin sa kabuuan. Ngayon ko lang napagtanto, hindi to isang simpleng bahay lang. Mansyon na to eh. Panay ang pagtingin ko sa paligid habang nakasunod sa kanya. Marami ring mga katulong sa bahay at hindi ko matandaan kung ilan silang lahat dahil iba-iba ang skirt na suot nila. May blue, orange, red at green. May konekta ba ito sa trabaho nila? Manang Olga, he shouted. At mula kung saan sumulpot na isang matandang babae, seryoso ang ekspresyon ng mukha. Mukhang siya ang mayordoma ng lahat ng mga katulong, base rin sa aura at suot niyang all black. Mukhang 60 plus ng matandang babae dahil may pagkakulubot na rin ang balat nito sa mukha. Senyorito, bati nito sa lalaking kasama ko. Senyorito, ganun ba talaga siya tawagin ng lahat? Dalhin mo si Eudora sa hardin at ituro sa kanya mga dapat linisin. Pronto. Tiningnan ako ng sinasabi niyang manang Olga. Saglit dumaan ang pagkadisgusto sa mga mata nito bago tumango at naglakad. Sumunod kayo, senyorita. Stop calling her senyorita. From now on, call her by her name. She doesn't deserve any kind of respect. Matigas at walang emosyong utos niya sa mayordoma. Masusunod, senyorito. Sagot pabalik ng matanda. Wala akong imik habang nakasunod kay Manang Olga nang pumunta kami ng hardin. Di na naman namin kasamang supladong lalaking yon, pero nakatanaw pa rin siya sa amin. Merong dalawang katulong na mukhang mas bata lang sa akin ng 2 o 1 taon na naroon at may mga hawak na walis at ilang kagamitang panlinis. Meron ding pandilig at malaking gunting. Magsimula kayo sa pagwawalis ng mga tuyong dahong nalaglag kasunod ng pag-aayos ng mga paso. Ani Manang Olga na iniiwasang hindi sa akin tumingin. Tumangulang ako, kinuhang walis tingting sa isang katulong at nagsimula ng maglinis. Naroon pa rin ang 2 katulong at nakamasid sa akin, kasama si Manang Olga na nakakunot noo habang nakatingin sa ginagawa ko. Maraming puno dito na sinadyang itanim sa mga lugar na napili para pagandahin mismong hardin. Marami ring mga bulaklak, samot-saring mga bulaklak at halamang herbal. Mas maganda pala dito kaysa tinitingnan ko lang galing sa teresa ng kwarto.
Sanay naman ako maglinis kaya baliwala lang yun sa akin. Di na bago ang mga ganitong gawain kaya alam ko ang ginagawa ko. Ako pa ba? Lumaki ako sa bahay ng Auntie Lolita. Isang babaeng istrikta at lahat ng pagkakamali ko sa buhay pinupuna. May 4 siyang mga anak, pero kahit isa sa kanila hindi ako tinutulungan sa gawaing bahay. Ako lahat. Dinaig ko pang katulong dahil lahat ng gawaing bahay ako ang gumagawa. Ako ang nagluluto, naglilinis ng bahay, naglalaba, namamalansya at kung ano-ano pang iuutos nila. Buhay prinsesa at prinsipe ang mga anak ni auntie sa bahay. Kaya siguro sanay ang katawan ko sa kahit anong gawain. Madali na lang sa akin kahit anong iutos nila. Di ko alam ilang oras din ang tinagal ko sa hardin dahil sa paglilinis. Basta nawili ako, lalo na sa mga bonsai na ginupitan ko ng mga dahon. Nagdilig din ako ng mga bulaklak. Siniguradong tama ang ginawa kong pagdidilig dahil tinuro yun sa amin noon sa asignaturang agriculture. Hindi pa ako natatapos nang tawagin ni Manang Olga ang pangalan ni Eudora. Ibig sabihin ako ang tinatawag niya. Lumapit ako sa kanya at nagpunas ng pawis. Bakit po? Natameme siya. Ganon din ang 2 katulong na nagbabantay sa akin. Para bang may sinabi akong mahika sa kanila at di nila nagawang magsalita agad. Bakit po, Manang Olga? Paulit-ulit ko pero sa pagkakataong to nag-aalangan na rin ako. Senyorito po, pinapatawag ka? Saan po? Malaki masyadong mansyon niya. Malay ko ba kung nasan siya? Nasa dining room. Lutang na sagot ni Manang. Kumunot ang noo ko at nag-isip kung nadaanan ba namin kanina ang sinasabing dining room. Parang hindi. Nasaan ba yon? San po yon? Nagpalitan ng tingin ang 2 katulong at agad ding tumungo. Si Manang Olga tumikim at inayos ang sarili. Sumunod ka sa akin. Saad niya at naglakad. Ganon nga ang ginawa ko. Pumasok kami ulit sa mansyon at dumiretso sa dining area. Di talaga namin to madadaanan kanina dahil nasa pinakadulong bahagi to sa kanan, malapit sa daan papuntang kusina. Di nakatakas sa paningin ko ang swimming pool sa labas, katapat ng dining table. Hindi ko agad pinansin ang lalaking naghihintay sa akin sa mesa, bagko sinayaan ko ang sariling tingnan. Ang nandito. Gusto kong mamangha sa lahat ng narito. Sobrang yaman niya talaga at ang ganda ng mansyon niya, mukhang kompleto ng lahat. Have a seat, utos niya sa akin. Di ko pa rin alam ang pangalan niya. Wala pa ako naririnig mula sa mga katulong, maliban lang sa senyorito. Kahit apelido niya, hindi ko rin alam. Nasa kabisera siya, parang haring nakaupo. Ngayon ko napansin na maraming pagkaing nakahain sa mahabang mesa. Agad kumalam ang tiyan ko nang makita ang masasarap na putahin yun, kahit di naman pamilyar ko anong klaseng luto yon. Naupo ako sa upuan bagong sa kanya. Dahil doon kumunot ang noon niya, pero wala akong alam. Saan ba dapat ako umupo kung ganon? Hindi ba pwedeng maghugas muna ako ng kamay bago kumain? Malumanay at mababa ang boses ko nang itanong ko yon sa kanya. Saglit niya pa akong pinakatitigan at kalaunan, tumango ng marahan. Agad akong tumayo, nagtungo sa kusina. 5 katulong ang naroon at nabigla pa sila na makita ko. Agad silang nagsitabi na parabang nakakatakot akong nilalang. Hinayaan ko lang sila at lumapit sa sink. Hinugasang mabuti ang mga kamay at nagpunas bago bumalik para kumain. Kumakain na siya nang bumalik ako, kaya agad ako nag-sign of the cross at mahinang bumulong ng panalangin na nakagawian ko na. Pagmulat ko ng mga mata, inabot ko agad ang mga pagkain na gusto kong kainin. Maraming pagkain nila rito, masasarap at alam kong hindi mauubos. Hindi kagaya sa bahay ni na Auntie Lolita, kailangan kong tipirin ang sarili ko kung hindi, masisingalan ako. Dito, hindi nila binibilang bawat subo ko. Di mahalaga kung anong kinakain, binibigay nilang lahat sa akin, kaya kahit papaano may nagustuhan ako rito. Pagkatapos mo, linisin mong guest room at ang 2 sasakyan sa labas, ayusin mong walang masisira. Basag niya sa katahimikan habang nakatingin sa akin. Sinulyapan ko lang siya at tumango. Sino ba naman ako para magreklamo, hindi ba? Naglilinis din naman ako noon ng jeep ni Mang Ernesto kaya magagawa ko ring linisin ng mga sasakyan niya. Kailangan ko lang mag-ingat. Kumalansing ang kubyertos niya kaya tumingin ulit ako sa kanya. Naroon na naman ang galit sa mga mata niya. Parang di siya natutuwa sa akin. Ano ba talagang plano mo, Eudora? Do you really think I'll buy your acting? Tiningnan ko lang siya.
Wala naman akong ginagawa, bakit naiinis na naman siya? Gusto ko talagang isigaw sa kanya na hindi ako si Eudora, na hindi akong asawa niya at hindi lang ako umaarte, pero maniniwala ba siya? Baka mas magalit siya sa akin ng sobra at saktan ako. Sundin ko man lahat ng iuutos mo, hindi ako magrereklamo. Dahil sa kabayon, agad lumabas ang bibig ko. Kumuyom ang kanyang kamao kaya lalo akong kinabahan. Sobrang lakas ng tambol ng dibdib ko. Bakit lahat na lang ng sinasabi at ginagawa ko, hindi naaayon sa gusto niya? Ang gulo niya rin. Sa pagkabigla ko, tumayo siya at umalis. Naiwan naman ako mag-isa. Bumuntong hininga ako at nagpatuloy sa pagkain. Nagugutom ako at may gagawin pa ako, kaya kailangan kong kumain. Bahala siya. Mapapansin niya rin naman na hindi akong asawa niya, kaya hanggat di siya kumbinsido na hindi akong asawa niya, mananatili muna ako rito. Kahit pa maging katulang niya ako, ang mahalaga, pinapakain niya ako ng marami. Magsasawa rin siya kapipilit na ako si Eudora. Nang matapos akong kumain, akmang ililigpit ko ang pinagkainan namin nang lumabas ang 5 katulong at sinabi, sila na lang daw ang gagawa noon. Di na ako nag-abala at bumalik na lang ako sa kwarto para saglit magpahinga at maligo, para mamaya ako nalinisin ang guest room, tapos mamayang hapon ko lilinisin ang mga sasakyan niya. Pagkatapos kong maligo, binuksan ko ang walk-in closet ni Eudora. Kanya yon dahil ang damit pambabae ang naroon. Tiningnan ko ang mga damit at isang buntong hininga ang pinakawalan. Ang hilig niya sa mga dress at maiksing damit. May ilan pang masyadong maliit sa akin at walang sleeve. Mahihirapan yata ako maghanap ng maayos na susuotin. Agad umangat ang sulok ng labi ko nang makakita ng isang t-shirt. Malaki yon at aabot sa tuhod ko panigurado. Pero mas okay na to. Mas komportable ako dito. Agad ko yung sinuot. Pumili na maikling short na mukhang pantulog na lang. Ayos na to, pagtsagaan na lang muna dahil wala naman dito mga damit ko. Nang buksan ko ang pinto at hahanapin dapat ang guest room, naroon na pala sa labas ang supladong to. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagsalubong ang kilay niya at parang may mali na naman akong nagawa at di niya yung nagustuhan. Bakit? Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Wala namang masama sa suot ko. He cussed. Sa likod niya naroon ang 2 katulong na kanina'y kasama ko sa hardin. May dala na naman silang panlinis. Umalis siya at parang galit na naman. May topak ba talaga ang lalaking yon? Di ko mapigilang di may tanong sa mga katulong. Nagkatinginan sila. Nakita kong nag-aalangan talaga sila sa akin. Sige, huwag nyo lang sagutin. Mukhang meron nga. Anong buhay pa kaya ang maghihintay kay Rafaela ngayong napagkamalan siyang asawa ng gwapo at bilyonaryong si Clint? Bakit niya kaya kamukha si Eudora? At nasa ng tunay na Eudora? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.